Magandang araw po mga kabarya. Ang video na ito ay tungkol sa isang blister pack na medyo nakakaduda nga yung dating. And this is in line also dun sa previous video ko dahil maraming naghihingi ng clarification. Unfortunately, yung barya na ito ay wala na sa akin dahil naipadala or nasuli ko na dun sa seller. Pero meron pa ako dito mga videos, so ito na lang ulit yung silipin natin. So talasan na lang po natin ating mga paningin dahil hindi ganun kaganda yung aking phone camera. Pero nilalagyan ko sila ng mga ano po ang tawag doon, captions, para at least meron tayong mga guide. So this is it, titingnan na natin. Okay, dito pa lang na part, napansin ko na kaagad yung letter J. Nasaan yung letter J? At yung kulay nila magkaiba, may dark blue at merong light blue na area. So, bakit nga ba? And then yung papel, sobrang dulas niya, parang photo paper yung dating sa akin. Ang pagkagupit din sa gilid o pagkadikit nila ay hindi rin pantay. Kaya duda na agad ako pag bukas pa lang. Ito po yung original sir, pakicheck po ng maigi. So sa printing pa lang kita na po yung kaibahan nila. Okay, ito original, ito siya fake. Tingnan nyo rin po yung printing quality nila, malayong malayo po. Tapos yung papel niya po, hindi siya yung galing sa BSP. Makita nyo po sa mga gilid niya, ayan po, halatang dinikit lang eh. Photo paper, ayan po, halata po siyang dinikit lang, photo paper po. Yung sa BSP hindi po siya, laminated paper po. Yun po yung kaibahan, kaya alam ko po hindi siya original. Okay, tapos yung sa BSP makintab yung barya, dito hindi po makintab yung barya, see? Malinaw po sir, although maayos pa naman siya pero hindi po siya ganun po. Okay, tas dito sa gilid, mapansin nyo po, halata o dinikit lang. Ayan po, dinikit lang po. So hindi po to siya original sir, alam ko alam nyo ito, pero bakit hindi po siya na-declare? So ito po yung sa akin, mayroon po akong original kaya napagbasihan ko po. So please lang po sir, suli ko na lang po ito. So pansinin niyo ulit yung letter J ng Jose Rizal. Wala na, parang nabura kasi parang nag-fade yung ink niya, kaya nag-iba rin yun ng kulay, kaya nawala na yung letter J. Ayan, Jose na lang, wala na yung J, hindi na siya Jose. And then dito sa gilid, halata masyado yung nung finold na nila, hindi maayos pagkadikit. At dito rin, ayan, yung bilog na sinasabi ko, hindi na perfect, hindi pantay. At dito naman yung plastic capsule na na-mention ko sa earlier video ko. Pansinin nyo, yung original, nakamolde siya, nakaangat, while yung isa na medyo nakakaduda, parang flat lang siya. Ayan, binilugan ko para ma-compare talaga. Ayan, flat na flat siya, while yung isa, nakaangat yung barya. So, iwan ko, nung kinapa ko kasi yan, ayan, medyo maumbok talaga siya, makapal yung pagkaano niya. Dalawa sila ganun yung senaryo, pero yung isa, yung sa original, kung mapansin natin, meron din namang umbok pero hindi siya ganun kakapal, parang na-press masyado ng husto. Kaya sa tingin ko, yung dito sa original, machine press kasi yung ginamit, kaya na-flatten siya ng husto. And dito naman silipin natin ulit yung mga butas. Ayan, sa original nito, pagkatanda ko, kitang-kita masyadong marumi, maraming natitirang small particles nung ginupit siguro nila, kaya hindi siya ganun kalinis. At yung papel niya masyadong shiny or madulas, para sa akin parang photo paper. So yun yung kaibahan nila in terms sa papel. And then yung printing, medyo hindi halata dito sa video, pero sa actual halata talaga yung kulay blue. Meron siyang mga grains dyan or lines. Ayan, pinofocus ko ulit yung butas. Hindi maayos pagkagawa nito compare sa Bangko Sentral o BSP na perfect yung pagka-round. So dito pa lang napansin ko na agad na kakaiba talaga siya. So it's up to you na lang po kung ano sa tingin nyo ito.
Pero para sa akin, fake siya. Pero may nag-PM sa akin, humabol ng PM ngayon bago ko ma-upload itong video, na ito daw ay hindi masabing fake, kundi private design. Yun yung term na ginamit nila. So, kung private design pala ito, so dapat siguro na-mention ng seller na private design to sa kanyang description bago niya i-for sale. Tama po ba? Kaya aking may suggest sa susunod sa mga seller natin na kabarya, dapat i-mention po natin kung private design yung blister pack na ginamit at yung presyo na makatarungan lang din. Kasi nabili ko siya sa price na parang magkalapit lang din sa original eh. So I assume or inano ko talaga siya, nag-expect din ako na original din siya na blister pack. However, nung na-receive ko yung item, so I just found out na parang kakaiba nga. But anyhow, nagkasundo na kami sa seller. We're in good terms now. At ako na may tiwala sa kanya na wala talagang siyang intention na mang-scam, manloko, or manlamang sa kapwa. So, it's just a lesson for both of us, sa lahat ng mga seller, buyer, trader, at mga kabarya, na dapat maging malinaw po tayo sa ating sinasalang na item kung ito ba ay original blister pack or private design na blister pack, para po iwas tayo aberya or sakit sa ulo kalaunan. Kasi pagkabili niya, hindi rin niya alam na private design yun, kasi based on our conversation, which is hindi ko na ipa-flash dito, hindi ko na ipapakita dahil ayaw ko na siyang madamay pa. Inosente talaga siya. Hindi rin niya alam kung anong klaseng barya daw to or blister pack, pero nabanggit din niya na nung impression din niya ay doubtful din siya kung original ba o hindi. But anyhow, binalik ko na sa kanya, binalik na rin yung pera ko. We're on good terms now. Maayos na yung usapan namin, and lesson na lang for both of us. At sana din po natutunan din to ng lesson sa lahat ng mga kabarya, lalong-lalo na sa mga nagsiselling or nagre-resale ng ganitong blister pack. So maraming salamat po mga kabarya, and maligayang Pasko po sa inyong lahat. Happy hunting!